Welcome back to my channel. I'm with BTV. Nagbablog nga po kan iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-likes yung simbolo pong ganyan. Huwag na rin pong kalimutan i-share sa friends and family. Kung mahilig po kayong dito sa ginagawa kong pag-vlogs and tips tutorial. Bago ko po umpisan, maraming salamat nga po sa mga new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ipatuloy niyo suportahan yung channel ko. Ang ganun din po yung all subscriber, all viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ipatuloy niyo suportahan yung channel ko para lalo pa pong mag-grow. At marami pa po natin matulungan na mahirap nating kababayan na umaasa sa mga libreng gamutan. Sa tulong po ng channel ito ay marami po silang natutunan at mga gamot na natural sa paligid ng bahay nila, nakuha silang libre. Ang i-tips ko po ngayon, yung mga bawal gawin ng nanay na buntis. Bawal inumin, bawal kainin, at lalong higit sa lahat yung bawal ngang gawin. Tips number 1, bawal inumin ng nanay kapag buntis. Red wine, kahit anong uri ng alak, red wine, white wine, bawal na bawal po kayong uminom kapag buntis po kayo kasi may epektuhan ang baby ninyo. Tips number 2, bawal po kayong manigarilyo kahit anong uri ng sigarilyo, or bawal po kayong makaamoy ng sigarilyo. Kung yung asawa niyo ninigarilyo sa loob ng bahay niyo, sabihan niyo lumabas kasi bawal sa buntis yung makaamoy ng sigarilyo. O kahit anong usok, gaya ng usok ng factory na mabaho, na may factory ng guma, or ano pa mang sinusunog na mga basura, bawal po malanghap yan ng mga buntis. Yan po yung tips number 2. Tips number 3, bawal inumin pa ng buntis kape. Huwag po kayong uminom ng kape ng sobrang dami ng kape. Pwede po kayong uminom kaunti lang, mga kalahating tasa o mababa. Bawal po yan sa buntis, lalo na yung mga 3-in-1 coffee. Bawal na bawal po yan sa inyo kasi may epekto yan sa baby ninyo kapag kayo ay buntis. Tips number 4, bawal gawin ng buntis yung umiyak ng umiyak, tapos palaging may problema. Kahit hindi niya problema, sinasakripisyo niya, iniisip niya, palagi siyang malungkot, or palagi siyang, siyempre kapag ikaw ay may problema, naiiyak, nalulungkot, ganun, minsan naiinis. Bawal po yan sa buntis kasi may epektuhan po yung baby ninyo. Yan po yung tips number 4. Tips number 5, bawal pang gawin ng nanay na buntis or mga first pregnancy yung lamasin ninyo yung tiyan ninyo kasi ayaw ninyo doon sa tatay niya na buntis kayo. Example, ginahasa kayo nung tatay nung pinagdadalang tao ninyo, wag po ninyong gagawin yan kasi pwede kayong makulong kapag napatay ninyo yung anak ninyo nasa loob ng tiyan. Pwede kayong magsisi or sa Diyos. Bawal po yan na lamasin niyang bata kasi mamamatayan, sayang kasi bata yan, pwede kang makulong. Huwag po ninyong gagawin yan o kaya suntukin o ipasuntok do sa asawa ninyo kung nag-aaway kayo. Yan po yung tips number 4. Tips number 5, bawal gawin ng nanay magbuhat po ng magbuhat. Bawal po kayong magbuhat ng buhat kung kayo ay halimbawa ay nag-trabaho sa palengke. Kung nagtitinda kayo ng bigas, nagtitinda kayo ng mabibigat na bagay, kumuha kayo ng boy, o kung may asawa kayo, tawanin ninyo asawa ninyo nandun pa maaga pa, ipabuhat na ninyo, dapat na ipabuhat kung nagtatrabaho yung asawa ninyo o partner ninyo o yung mga boy ninyo ay umalis, para hindi kayo magbuhat ng buhat. Bawal na bawal po sa nanay yung magbuhat ng buhat kasi yan po yung pwede kayong maagasan. Kapag kayo dinugo, yan, diretso na po yan sa pag-aagas ng baby ninyo. Yan po yung tips number 5. Tips number 6, bawal gawin ng nanay kapag buntis yung kapag gabi pumunta ka sa gilid ng mga balon, gilid ng mga sapa, gilid ng mga ilog. Bawal ka na pumunta doon, lalo kung mula alas 6 hanggang alas 5. Bawal na bawal kang pumunta ron, lalo na yung mga balon or mga liblib na lugar. Ay ibig kong sabihin, yung liblib na lugar walang tao pero maraming punong kahoy, may ilog, wala doon kahit sino, ikaw lang.
bawal kang pumunta ron kapag gabi na, kasi pwede kang manayo o manuno. Marami pong na niniwala pa sa nuno anayo kapag buntis ka. Pwede po yung bata mo ay mapektuhan, or kapag yan ay na anayo ka o nanuno o na-impacto, pwede yung anak mo sa loob ng tiyan galaw ng galaw yan or hindi mapakali. Ang gamot po dyan ay magpatawas sa albularyo, magpasuob amang kamangyan insingso, para yung bata ay hindi matalo ng mga masamang espiritu. Yan po yung tips number 6. Tips number 7, bawal pang gawin ng nanay kapag gabi. Kung ikay matutulog, may tamang position po sa pagtulog. Kung kayo po ay buntis, huwag kayo matutulog ng nakatagilid. Huwag kayong tutulog ng nakaupo tapos nakaganyan ng kuan mo, nakaganyan, parang naiipit yung tiyan mo. Huwag kang magsusuot ng mga pantalon na mahigpit. Huwag kang magsusuot ng mga damit na mahigpit kasi maiipit yung bata. Pwede yung maagas or pwede yung magkaroon ng damage paglabas niyan. Pwedeng hiwit or pwedeng salanta or yung daliri nakaganyan o yung pingkaw ang braso nakakabali. Ganon din yung paa, katawan. Yan po yung tips number 7 tungkol sa pagbubuntis ng nanay na dapat iwasan, dapat hindi kainin, dapat hindi gawin. Yan po. Sana po ipanoodin nyo mula sa una hanggang sa uli para marami po ninyong matutunan dito sa pag-tutorial ko tungkol sa nanay na buntis, bawal kainin, bawal inumin. Sana po ay nakatulong ako sa mga buntis na nanay o nagbubuntis pa lang o mabubuntis pa lang. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay mag-subscribe kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Mag-likes po kayo kung hindi pa kayo naka-likes. I-share din po ninyo kung hindi pa po kayo nakapag-share. Kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong pag-tips tutorial ng iba't ibang uri ng halamang gamot, pag-vlogs ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. I'm Will B TV. Mabuhay po kayong lahat. Thank you for watching. I'll be the last one